na daw ng 1 taon, 'no? So, ang sabi po niya, hindi daw po puwede 'yun. Dumaan ang 1 taon bago kayo nagsimula mag-imbestiga kaya hindi na 'yan puwede, the Vice President said, 'no? So, tingnan nga po natin yung ano, ah, yan. So, ano po kaya ang isasagot dito, 'no, ng ICC? Duterte camp says ICC violated limit for probe according to VP Sara Duterte. So, ito po ang hilig nila, 'no, mahilig po talaga sila sa pag-question, 'no, dito po sila umaatake sa mga technicalities. Pero ayaw po nilang sagutin ang mga tunay na mga issue at ang mga katanungan ng taong bayan, kung paano nila lulusutan yang mga, tinatanong sa kanila, yung mga inaakusa sa kanila, hindi po nila alam kung paano. Pero magaling po sila dito sa pag-question ng mga technicalities, sa pag-question ng mga jurisdiction, dito po sila magaling sa pag-iwas. Pero kung sasabihin natin na sumasagot sa mga katanungan, wala. Wala po silang ganyan. Hindi po nila alam kung paano sumagot ng tama, ng maayos para, sila ay ma-acquit, 'no, sa kanilang kaso. Kasi hindi naman talaga nila alam kung paano sagutin dahil alam naman talaga nila na sila ay merong kasalanan. Katulad na lang nito, ang kaso ni dating Pangulong Duterte, crime against humanity, malinaw pa sa sikat ng araw na ang dating Pangulong Duterte ay merong kasalanan. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay merong kasalanan kahit na i-deny pa ito ng mga kampo ni VP Sara Duterte. Pero malinaw na malinaw na may namatay, merong sinugi, at malinaw na may mga binayaran ng mga kapulisan. Milyon-milyon ang binayad sa mga kapulisan ito para lang sila ay kumitil ng buhay, 'di ba? Kaya mga kaibigan, hanggang dito lang yang mga yan mga kaibigan, yan lang ang alam nila. Yung magtanong, mag-question sa jurisdiction na, wala na daw jurisdiction ang ICC, mga kaibigan. Yan po diyan sila magaling, master nila yan. Katulad ng ginawa nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Imbis na sagutin yung mga katanungan, yung tanong ng bayan, imbis na sagutin, ang ginawa po nila ay questionin ang 1 year rule ban na tinatawag. Kaya mga kaibigan, hindi po nakatakas si VP Sara Duterte dahil yung multo nandiyan pa rin pabalik-balik. At kung hindi man ito aksiyunan ngayon ng Korte Suprema, kung hindi man itama ng Korte Suprema ang kanilang, ah, pronouncement, 'no, na unconstitutional daw ang impeachment ni VP Sara Duterte. Kung hindi man nila 'yan gawin, mga kaibigan, nandiyan pa ang February 6, 2026. Napakabilis na lang po. Ano na ngayon, August na guys, 'no? Malapit na po ang September. Pagtungtong ng September, October, November, December, napakalapit lang po. Napakabilis na po ng panahon. So, napakabilis lang po ang pag-aantay natin February 6. Kung hindi man nila ito ngayon aksiyunan, meron pang February 6 at marami pang pagkakataon para makapagsampa ulit ng impeachment. Hindi makakalusot dito si VP Sara Duterte. Kahit anong gawin niya, hindi talaga siya dito makakalusot. At ito, ang maghahunting sa kanya na katulad ng isang multo, lalong-lalo na siya ay may balak na maging Pangulo ng Pilipinas. Paano ka magpapangulo ng Pilipinas kung hindi mo nga masagot ang mga katanungan sa'yo? Kung ayaw mo ng accountability, paano ka magiging Pangulo ng Pilipinas kung yung DepEd mismo ay hindi mo nga naayos? Ang DepEd, total failure, bigo, bigong-bigo ang Vice Presidente na iangat ang DepEd. Bigong-bigo si Sara Duterte na ang mga problema ng DepEd ay solusyonan. Yan po ang katotohanan. Si VP Sara Duterte ay isang malaking bigo.
bigo siya mga kaibigan. Kaya nga 'di ba sa kanyang mga interview, kapag ini-interview siya, "Kamusta po ano?" "Hopeless. This country is going to hell. Hopeless, hopeless." Kasi hopeless siya, eh. Wala siyang ano, eh, wala siyang pag-asa. Wala siyang kapag-asa mga kaibigan, dahil hopeless siya. Siya'y isang malaking bigo, bigo ang Vice Presidente. DepEd lang, isang ano lang 'yan, isang isang ahensya lang, DepEd lang, hindi pa niya naayos. Anong nangyari sa DepEd sa kanyang panahon? Kabi-kabila ang problema, nadagdagan pa. Andiyan bukod sa confidential funds, andiyan pa yung problema ng korupsyon. Mga laptop na hindi na-deliver na mga ang mamahal, yung mga, bilyong-bilyon na ginastos sa pagkain, sa Nutriban, sa gatas na nabulok, nasira lang. Kasi yung mga Nutriban, yung mga gatas ay, hindi na kumbaga expired na. Ayun, ipapainom sa mga bata, mga kaibigan 'no. So, ganito yung mga naging problema sa panahon ni Vice President Sara Duterte dahil hindi po siya hands-on. Hindi siya hands-on mga kaibigan. Pinapabayaan lang niya ang kaniyang mga opisyales para kumilos. Hindi po siya hands-on. Hindi po siya katulad ng ating presidente na talagang siya yung bumababa on the ground at tinitiyak na nade-deliver ng tama ang mga programa, proyekto ng gobyerno. At kung hindi man ma-deliver, eto ay kanyang pinapanagot. Si VP Sara Duterte, wala siyang ganyan mga kaibigan. Yung kanyang sinundan si, Briones 'no, yung DepEd Secretary ni Duterte, ang dami ding katiwalian, mga laptop na overpriced mga kaibigan. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Imbes na ayusin ang problema, aba, dumagdag pa siya mga kaibigan. Ang dami, mga undelivered na mga laptop. Yung mga learning materials na nakatambak mga kaibigan sa bodega ng DepEd na inanay, inamag, nabasa, nasira. Pagkatapos gusto pa niyan mag-print ng 'yang libro, mga kaibigan. Isang kaibigan na nagkakahalagang magkano, 20 million ba o 10 million. Guys, ang sabi nga ng pamangkin ko, yung libro daw ni VP Sara Duterte ay maraming mali. Take note yung pamangkin ko mismo nagsabi guys, ang dami daw mali. At ang sabi ng pamangkin ko, pinagtatawanan daw nila yung libro na yun 'no. Sila 'no, yung sa kanilang ano, sa kanilang, klase, sa kanilang school, pinagtatawanan daw nila yung libro na yan ng isang kaibigan dahil ang dami daw mali. Tingnan mo yan, mga bata mismo ang nagsasabi na ang daming mali at nagtataka pa daw sila, bakit kailangan nilang basahin yun, yung level daw ay pang-kinder. My God! Kita mo yung pamangkin ko mga kaibigan, nakapagsalita talaga siya 'no, kasi high school na siya mga kaibigan 'no. Um, I think ano siya nun, first first year, first year or second year high school. Pinapabasa daw sa kanilang mga kaibigan, yung libro na yun na, isang kaibigan, sabi niya pang-kinder lang ito, pang-nursery. Ah, at yun nga, ang dami daw error, ang dami daw mali-mali na mga grammar. Tingnan mo yan? Kasi nga mga kaibigan, si VP Sara Duterte, ang ginawa niya ay instead na yung mga learning materials na nakatambak doon sa mga bodega ng DepEd, instead na kunin niya doon at kanyang, mag-utos siya 'no, na kunin at i-distribute i-distribute sa mga paaralan, hindi po niya ginawa. So, anong nangyari sa mga learning materials? Nasira, inanay, merong mga book-book,
at yung iba nabasa pa. So hindi po napakinabangan. Mga learning materials napakarami. Pagkatapos gusto pa niyang mag-publish ng libro. Bakit niya gustong mag-publish ng libro? Para sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Biruin mo, overpriced pa ang libro 10 million? 10 to 20 million ang libro? Overpriced yun, mga kaibigan. No? Grabe. So, sa panahon din niya mga kaibigan no, ni Vice President Sara Duterte, nandyan din yung ghost students. Ghost students. Andyan din yung mga schools no, na dapat ay ipatayo, hindi na ipatayo. Yung mga classroom na dapat i-repair, hindi na i-repair. Yung mga last mile schools na dapat na ipatayo, 8 lahat yun. Ang nagawa lang niya, 3. Ganun po siya ka-incompetent. No? Grabe, napaka-incompetent po ng Vice Presidente. Pero may ambition pa na maging Pangulo ng Pilipinas. Ayan po yung sinasabi natin. Bago ka mag-ambisyon, dapat ay siguraduhin mo muna na kaya mo ang trabaho. Katulad na lang ng DepEd, pagiging DepEd Secretary. DepEd lang, hindi mo pa naayos. Tingnan mo ngayon ang DepEd natin. Bumabawi na ang DepEd. At yung mga sa ghost students, no, yung 52 million ay nabawi ng ating bagong DepEd Secretary. At nakakabawi na, nakaka-recover na ang ating mga learners dahil sa epektibo na programa ng bagong DepEd Secretary. Samantalang nung sa panahon niya, sasabihin lang niya, ay kinuha ni ano yung ganito ko, yung ano ko, kaya hindi ako nakagawa ng ano ng mga schools kasi ganito kasi ganyan. Tatak Duterte, kapag sila ay nasusukol at kapag sila ay kino-call out sa kanilang katiwalian, sila ay maninisi ng tao. Sila ay magpo-point ng finger sa iba at sasabihin, ito kasi may kasalanan, ito ang dahilan, ito. Katulad ng ginawa niya ngayon, di ba, kay President Marcos. Ang dami niyang, naalala niyo, ang dami niyang binibintang sa Pangulo. Ng Pangulo natin, ganito daw, ganyan daw ang Pangulo natin, hindi daw marunong magdesisyon, ang Pangulo daw natin, hindi daw marunong magpresidente. My God! Ganyan po, tatak Duterte. Kapag sila ay nasusukol, naglalabas sila ng itim na likido na tulad ng isang pusit. Yan po ang Vice Presidente. Diba? Yan po ang katotohanan. No? Yan. So, meron ditong video, no? May pagkakapareho si PBBM, no? Si PBBM at saka si Vico Soto, meron silang pagkakapareho sa prinsipyo. So, palabas natin. Nakakatuwa ito eh. Yan. May pagkakapareho sila pagdating sa prinsipyo. Tapos, gagamitin nyo sa politika. Sabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, patigas sa mukha, kakasuhan namin. Ano gusto niyo mangyari ngayon? So, tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng ilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Diba? So, yan mga kaibigan, no? So, nakita ko to, sabi ko maganda to Magkapareho po ng pananaw
sa politika itong si Vico Soto at saka yung pangulo natin. Si Vico Soto, kaibigan man yan, kamag-anak man or whatsoever, kapag nagkamali, kailangan na managot. The same with our Pangulo, PBBM. Wala siyang pakialam, mas pinipili po niya ang bayan at ang mga Pilipino. Kaya nga po 'di ba na-break po ang UNITEAM. Eto po na-break ang UNITEAM, ang sinasabi po ng mga DDS, walang utang na loob si PBBM. Walang utang na loob, kaso ganito, ganyan, ganyan. Pero ang hindi po nila alam, si PBBM mas pinili niya ang kanyang tungkulin sa bayan at sa Pilipino. Wala po kay PBBM ang mga sinasabi na kaibigan, kamag-anak, wala po sa kanya yan. Dahil mas mahalaga po kay PBBM ang tungkulin niya sa bayan at sa mga Pilipino. Wala po siyang pakialam kahit magalit sa kanya ang kanyang kaibigan, ang kanyang kamag-anak, kapatid, wala siyang pakialam. Basta ang gagawin ng ating Pangulo ay paglilingkuran niya ang bayan at ang mga Pilipino ng buong katapatan. Yan po ang nangyari sa ating Pangulo. Kaya kita niyo 'di ba, ang expected po kasi ng mga Duterte ganito, expected po kasi ng mga Duterte guys na papaboran ni PBBM si dating Pangulong Duterte. At kung sakali man na merong warrant of arrest ay hindi niya ito ibibigay dahil nga kaibigan at kukonsintihin itong akala nila ng mga Duterte, kukonsintihin ni PBBM ang confidential funds ni VP Sara Duterte at kanyang kanyang ililigtas si VP Sara Duterte magmula doon sa mga pag-i-scrutinize ng Congress at ng iba pang mga ahensya. Expected po ng mga Duterte na gagawin ng ating Pangulo na konsintihin ang Vice Presidente sa kanyang mga kapritsyo at konsintihin ang dating Pangulo sa kanyang mga kapritsyo at ang mga kaalyado nila. Yan po ang ine-expect nila na gagawin ng ating Pangulo. Pero sila po ay nagkamali dahil hindi po ginawa ng ating Pangulo, hindi po sila kinonsinti. Dahil ang Pangulo po natin ay hindi nangungonsinti. No? Yan po ang katotohanan. Diba? Kaya, ngayon, galit po sila sa ating Pangulo dahil hindi nga sila kinonsinti. So, nakakatawa to guys. Pakita ko sa inyo. Nakakatawa to ang daming bodyguard ni VP Sara. Pakita ko sa inyo. Dami niyang bodyguard. Grabe mga kaibigan, para siyang si President Putin. Wala ba tong tingnan nyo. Nakakatawa, di ba? Tingnan nyo guys, nakakatawa. Ang dami niyang bodyguards. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, ako, nakakasama ako sa mga events ng Pangulo. Lalo na nung kasagsagan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair, ng presidential financial assistance, ng kasagsagan ng kampanya sa eleksyon, nakakasama ako sa ating Pangulo. Pero hindi ko nakita na ganito. Wala akong nakitang ganito, mga kaibigan. Eto grabe grabe, ang daming bodyguard. Para siyang si President Putin ng Russia na napakaraming bodyguards. Grabe mga kaibigan. Talagang sila, talagang kita mo, akala mo merong chuchugi sa kanya, Ang daming bodyguards. Kung titingnan niyo mga kaibigan, mas marami pa ang bodyguard niya kaysa dumalo. Kaysa mga tao na dumalo, mas marami pa ang kanyang bodyguard. Kita niyo. Ang Pangulo natin hindi ganyan, mga kaibigan. Alam niyo, ito sa totoo lang kahit yung mga outdoor
outdoor activities, hindi ganyan karami ang bodyguard ng Pangulo natin. Tapos sa ano naman, yung mga indoor activities, katulad nito, mga indoor activities, alam nyo ba, hindi ganyan ang mga bodyguards ng Pangulo natin. Kasi ini-instruct niya, nag-i-instruct ang Pangulo natin na huwag masyadong mahigpit. Kasi ang Pangulo natin gusto niya na lumapit sa tao. Minsan nga 'no, na naranasan ko, andiyan ako, malapit na ako sa Pangulo, pero hindi ko siya tinatawag para mag-selfie kasi ang daming ano, ang daming gustong makapag-selfie sa kanya, eh. So, cover-cover lang ako. Tapos nakikita ko 'no, mga kaibigan, yung mga PSG, halimbawa, gumaganon sila, tapos ang Pangulo gusto niyang ano, lumapit sa tao. Tapos may tao na lalapit sa kanya mag-ano, minsan minsan niyayakap siya, hinahalikan siya, babae 'no, matatanda. Tapos gustong harangin ng PSG. Ang pangulo natin nag-aano siya, nagsa-sign, nagmumuestra na hayaan lang, 'wag masyadong mahigpit. Yan ang ano, ang ginagawa ng pangulo natin. Gusto niya malapit din siya sa tao at gusto niya na ang mga tao ay nakakalapit sa kanya, nakakapagkamay, nakakayakap. Yan po ang pangulo natin. Pero ito mga kaibigan, oh, Vice Presidente lang yan, vice lang yan, mga kaibigan. At indoor yan, indoor, nasa loob sila. Grabe mga kaibigan, talagang gano'n yung mga ano, talagang ano, guarded masyado yung Vice Presidente. Akala mo si Vladimir Putin ng Russia. Grabe mga kaibigan 'no. So, Vice Presidente pa lang yan, ganyan na siya. Ambisyosa 'di ba? Napaka-ambisyosa. Feeling reyna ang napapamura tuloy ako, eh. Feeling reyna ang hayop. Grabe mga kaibigan, oh. Tingnan niyo, oh, 'di ba? Ano na ulit natin. Oh, oh, tingnan niyo, Hmm, ang dami, oh. Oh, oh, talagang ano pa talaga sila, na baka may makapasok, baka mamaya tiyugihin, oh, 'di ba? Wala kang makikitang ganyan sa mga events ng pangulo natin. Kasi ang pangulo natin, gusto niya lumapit ang mga tao sa kanya. Minumostra niya yung kanyang mga PSG na huwag masyadong mahigpit, 'no? Napansin ko 'yan guys, 'no? Minsan ano, may lalapit sa kanyang babae, tapos igaganon na ng PSG, biglang ang pangulo natin, hayaan lang daw. Minumostra niya, ini-instruct niya ang kanyang mga PSG, hayaan lang, huwag masyadong mahigpit. Pero pangulo ng Pilipinas 'yan at may mga banta ang buhay niya. Lalo na pinagbantaan siya nito Vice Presidente. 'Di ba dapat 'di ba dapat na maghigpit ang PSG? Pero ang pangulo mismo ang nagsasabi, huwag masyadong higpitan. Gusto niyang makalapit din ang mga tao sa kanya. Gusto niyang makapagkamay ang mga tao sa kanya. Makalapit, makayakap. Yan po ang pangulo natin. Pero ito, oo, Vice Presidente pa lang yan. Ganito na siya, kaambisyosa. Vice Presidente pa lang yan. Ganito na karami ang kanyang mga bodyguards. Kaya nga nakakatawang isipin na pinagbibintangan niya ang Pangulo, si SMR, pinagbibintangan niya na meron daw threat sa buhay niya. Gayong, 'di ba? Anong sabi ng Intelligence Department? Wala. Walang threat sa buhay ng Vice Presidente. Anong sabi ng PNP, ng Armed Forces of the Philippines? Wala silang nakitang threat sa buhay ng Vice Presidente. O, gumagawa ng istorya, mga kaibigan.
Gumagawa ng istorya para i-justify yung ginawa niya sa Congress na pagmumura sa ating Pangulo. Gumagawa siya ng istorya. 'Di ba? Yan. So yung mga kaibigan, makikita mo anong klase siyang leader. Oh. Vice Presidente pa lang yan. Tambak, tambak ang kanyang guard, tambak ang kanyang BPSG. Vice Presidente pa lang yan. Ngayon, naiisip ko, tama pala ang sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Anong sabi ni Boying Rimulya? Mas marami pang bodyguard yan si VP Sara kaysa Pangulo. O, tingnan mo lumalabas na mas marami palang bodyguard ito kaysa Pangulo. Lumalabas ngayon mga kaibigan, bakit marami siyang bodyguard? Maraming may galit sa kanya, maraming may ayaw sa kanya. Marami siguro na gustong pagbantaan ang kanyang buhay o marami sigurong gustong ganunin siya dahil ayaw sa kanya. Samantalang ang Pangulo, kaunti lang ang bodyguard. At hinahayaan niya na makalapit pa ang mga tao sa kanya. Kahit meron siyang threat na nanggaling sa Vice Presidente. Dito mo makikita sa bodyguard, tingnan mo ang bodyguard niya. Napakadami. Dito mo makikita kung anong uri siyang leader ng ating bansa kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. Diyan mo makikita kung anong uring leader si Sara Duterte. Diyan sa kanyang bodyguard, makikita mo anong klase siyang Pangulo pagdating ng araw kung maging Pangulo nga siya. Makikita mo yan guys Sa dami ng bodyguard, makikita mo yan kung anong klase siyang public servant. Diyan mo yan makikita. Diba? Magkano ang niyan? Ginagasto sa kanya ng gobyerno. Ang laki ang ginagasto sa kanya ng gobyerno para bantayan siya. Pagkatapos, pupunta lang siya sa iba-ibang mga bansa para sirain ang gobyerno na nagpapalamon sa kanya. Make sense? Tingnan mo mga kaibigan. Ito totoo yung sinasabi ko, di ba? Pupunta siya sa iba-ibang mga bansa. Ngayon, sa Kuwait naman. Anong ginagawa niya sa iba-ibang bansa? Para siraan ang Pangulo at ang gobyerno na nagpapalamon sa kanya. Para siraan ang Pilipinas, ang taong bayan. Para sirain ang kredibilidad ng nakaupong Pangulo at para sirain ang turismo natin. Pinapalamon natin siya. Pinapasweldo natin siya at pinapalamon para lang sirain ang ating bayan. Make sense? Walang kwenta, di ba? Palamunin. Pinapalamon natin. Pinapasweldo natin para sirain ang ating bayan. Walang kwenta, di ba? Emily Okina, tama po. Bakit hindi na lang yan makulong? Oo nga po, no? May araw din yan, guys, no? May araw din yan, sigurado ko, no? Lahat ng ganyang ginawa, babalik sa kanya, kakarmahin yan. May araw yan, sigurado. Tapos ngayon, guys, nakakatawa, no? Nakakatawa. Dahil, tingnan niyo mga kaibigan, naglalabasan na ngayon ang katotohanan na yung kampo ng mga DDS, sila pala ang gumagamit ng di ba? May isang vlogger pa nila, ni Sara, no? Na VP Sara. Anong nangyari? Lumabas mga kaibigan, no? Doon mismo sa video niya, umamin siya na siya ay nagganon with MJ, katulad ng ginaganon, no? Ng staff ni Robin Padilla. Kaya nakakatawa, di ba?
Panay sila, "Ay, hair follicle test, hair follicle test." Pero ang Pangulo, wala silang nakitang ebidensya. Ang Pangulo, nagtatrabaho, walang nakitang ebidensya. Pero ang mga DDS, andiyan. Ang ebidensya ay napakarami. Napakaraming ebidensya na sila ay gano'n. Oo. So, tama talaga yung sinasabi 'no, kung sino yung unang pumiyok, siya ang may kasalanan. Kung sino yung unang ang hilig-hilig magsabi na magpa-hair follicle test, sila naman pala ang mga bangag. Hello TYT Gas, maraming salamat sa iyong, pagdalaw 'no, thank you, 'yan. Oh, katulad nito sabi ni Kamote Moto, oh, drug test, sinasabi niya drug test. Eh, hello, nagpa-drug test na si PBBM 2 beses. Noon pa lang panahon ng eleksyon nung sinabi ni Duterte na meron daw presidentiable na bangag, nagpa-drug test na kaagad si PBBM. 2 beses, St. Luke's at PNP. Nag-testify pa mismo ang St. Luke's na legit ang drug test ni PBBM, pero hindi kayo naniwala. Kaya kahit na ano pang gawin ni PBBM, kahit na magpa-hair follicle test pa siya, ang sasabihin niyo lang, "Ay, kinontsaba yung ano, hindi naman totoong ano, ganyan ang resulta. Hindi naman totoo yan." Oh, 'di ba? Kahit ano pang gawin ng ating Pangulo, kahit 10 beses pa siya magpa-hair follicle test, dahil hindi niyo talaga yan paniniwalaan, dahil ang gusto niyong i-insist ay ang Pangulo natin ay bangag. Yan ang katotohanan. Kaya hindi na gagawin ng Pangulo natin 'yan dahil unang-una sa lahat, ang Pangulo natin matalino. Alam niya na siya ay mina-manipulate ninyo. Alam niya na siya ay ginagawa ninyong uto-uto at alam ng Pangulo natin kung ano ang katotohanan dahil nakapag-drug test na siya 2 beses. Yung pangulo ninyo, si Digong, never nagpa-drug test. Sinabihan siya noon ng LP, "Magpa-drug test ka." Kasi siya mismong umamin na nagme-Mary Jane, na addict siya sa fentanyl. Siya mismong umamin na siya ay nagco-cocaine, 'no, kabataan niya nagco-cocaine daw siya. Gumamit siya ng kung ano-ano. At nung pangulo na siya, umamin siya na addict siya sa fentanyl at nagme-Mary Jane. Kaya siya sinabihan ng LP, challenge na magpa-drug test, pero hindi niya ginawa. Anong sabi ni Harry Roque? Hindi niya daw po pwede na sabihan ang Pangulo na magpa-drug test, hindi daw siya pwedeng utusan dahil ang Pangulo daw, si Duterte daw ay halal ng bayan, kaya wag niyo daw siyang uutusan. Wala daw makakapag-utos. So the same with PBBM, hindi niyo po pwedeng utusan ang aming Pangulo, lalong-lalo na nakapagpa-drug test na siya 2 beses. Make sense? Yan. Kung hindi niyo maintindihan, isa lang ibig sabihin, kayong mga DDS ay bugok at hindi niyo talaga maintindihan dahil sa inyong kabugukan. Yun ang totoo. Sabi dito, bodyguards 400, crowd 32, empty chairs 855. Yun guys, mas marami pa ang upuan. Mas marami pa ang bodyguards kaysa dumalo. Mas marami pa ang upuan na walang laman. Ay, tingnan niyo, Nakakatawa, 'di ba? Ah. Oh, kakatawa, 'di ba? Oo, daming bodyguards, oh. Grabe ang daming bodyguards, 'di ba? Oh, wala namang lumalapit kasi wala namang mga tao. Hmm. Tapos guys merong edited 'no, yung naka-zoom, pinakita dun na parang
maraming tao na nakikigulo, 'no, kay VP Sara. Pero tingnan niyo yung mga tao sa paligid. Yung mga tao na nakikigulo ay kaniyang bodyguard. In short, binubudol ang mga Pilipino. Kasi maraming nagsabi, maraming nakapuna, walang tao. Walang tao, puro bodyguards. So, ang ginawa, malapitan yung camera. Pero nakita pa rin ang ebidensya na yung mga dumudumog sa kanya, walang iba kundi ang kanyang mga bodyguards. Ay, budol. Budol. Kawawa naman si Sara. Walang mga supporters. Nakakaawa siya, 'no? Kawawa naman. Walang supporters si VP Sara. Nakakaawa. Nakakaawa siya. Sana nga 'no, sana si Secretary Boying Rimulya na lang ang ombudsman, 'no? Sana siya na lang ang ombudsman. Okey. Anong sabi dito? Manila Bulletin 1 hour ago, Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Lawrence Bongo, Davao City 2nd District Representative Omar